Magandang umaga po sa ating lahat. Kami po ang mga kawani mula sa tanggapan ng Subok Daya o ang Parole and Probation Administration, Manila Parole and Probation Office. Kami ay naatasan ngayong umaga para pangunahan ng seremonya sa pagtataas ng watawat. Hinihingi po namin ang inyong katahimikan bago tayo magsimula sa pagkanta ng pambansang awit. Nasusundan ng isang panalangin mula sa inyong lingkod at panunumpa sa watawat ng Pilipinas na pangungunahan naman ni Parole and Probation Officer 1 Alvin Joe H. Cepeda. Susundan naman ito ng awit ng Maynila at panata sa Bagong Pilipinas na siya namang pangungunahan ni Administrative Aid for Maria Alondra C. Ugan. Susunod ang pag-awit ng himno ng Bagong Pilipinas. Muli, isang mapagpalang umaga sa ating lahat at maraming salamat po. Ilagay po natin ang ating ilagay po natin ang ating sarili sa presensya ng Panginoon at manalangin tayo. Makapangyarihang Diyos, kami po ay naririto upang magpasalamat sa inyong walang hanggang kabutihan. Pinagkaloob ninyo sa amin ang biyaya ng panibagong araw at ang pagkakataong patuloy na maglingkod ng tapat at may malasakit sa aming minamahal na bayan. Sa pagtaas ng watawat ng Pilipinas, ang sagisag ng aming kasaranilan, dangal at pagkakaisa, hinihiling namin ang inyong patnubay upang gampanan namin ang aming tungkulin ng may buong katapatan at integridad. Kalooban ninyo kami ng karunungan sa paggawa ng mga pasya, ng lakas upang harapin ang hamon ng paglilingkod bayan, at ng malasakit upang laging unahin ang kapakanan ng mamamayan. Naway magsilbi kaming tapat na tagapagtaguyod ng kapayapaan, kaayusan at makataong pamamahala. Dinadalangin namin ang patuloy ninyong paggabay sa aming mga pinuno at kasamahan upang kami ay magkaisa sa iisang layunin, ang pagpapabuti ng serbisyo publiko, pag-unlad ng bansa at pagtataguyod ng karapatan at dignidad ng bawat Pilipino. Lahat ng ito ay aming hinihiling at ipinagpapasalamat sa ngalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Itaas ang ating kanang kamay. Sabi-sabi natin bigkasin na panunumpa sa watawat ng Pilipinas. Ako'y Pilipino. Ngunit katabata nanunumpa sa watawat ng Pilipinas at sa bansang kanyang sinasalisay. May dangal, katarungan at kalayaan dahil pinakikilos ang sambayan ng mga Diyos, mga tao, mga kalikasan at mga bansa.
Sambahin mo ang Manila, Maynila, oh Maynila, ating naman itong bansa. Maynila, oh Maynila, langit mo ang Manila. Maynila, oh Maynila, bakit naman itong bansa? Itaas ang ating kanang kamay para sa panata sa bagong Pilipinas. Bilang Pilipino, buong pagmamahal kong isa sa buhay ang bagong Pilipinas. Buhay sa aking dugo, ang lahing dakila, magiting at may dangal. Palaging dadalhin sa puso, isip at diwa ang aking pagmamahal sa kultura at bayang sinilangan. Kaisa ng bawat mamamayan, iaalay ko ang aking talino at kasanayan sa pagpapaunlad ng aking bayan. Taglayang galing na naaayon sa pandaigdigang pamantayan, magiging instrumento ko sa pagsulong ng kagalingan, karunungan at kapayapaan. Makikiisa at makikilahok ako sa mga adhikain ng pamahalaan dahil ang kaunlaran at hindi lamang responsibilidad ng iilan. Isusulong at pangangalagaan ko ang karangalan, kalayaan at interes ng aking bayang minamahal. Bilang Pilipino na may pagmamahal, pakialam at malasakit, hindi makasarili kundi para sa mas nakakarami, tatahakin ko ang landas tungo sa isang bayang Pilipinas.
Pangalawa pa naman po, kinatawan ng Manila Parole and Probation Offices, Chief Probation and Parole Officer Maria Isabel D. Castillo para sa isang maikling pananalita. Maraming salamat. Magandang umaga sa inyong lahat. Ang Parole and Probation Administration ay isang ahensya sa ilalim ng Department of Justice, Kagawaran ng Katarungan, na naglilingkod para sa pagsubaybay at paggabay sa mga probationers, parolees at pardonees upang matiyak ang pagsunod nila sa mga kondisyon ng kanilang probation or parole. Ipinatutupad din namin ang treatment at rehabilitation programs para sa paghubog ng magandang asal, paglinang ng pagpapahalaga at pagtulong sa pagbangon ng probationer at parolee tungo sa makabuluhang buhay sa komunidad. Pagsasagawa ng post-sentence investigation at pre-parole investigation upang magrekomenda sa hukuman at sa Board of Pardons and Parole. Sa ngayon, mayroon kaming humigit kumulang na 1,000 kliyente na aming sinusubaybayan. Sa National Capital Region ay mayroong 21 field offices at kabilang dito ang 6 na Manila offices na bawat isa ay nakatalaga sa 6 na distrito ng Maynila. Ang aming tanggapan ay matatagpuan sa 5th floor ng Manila City Hall para sa District 1 and 2 at sa 6th floor ng JLT Building sa Santa Mesa, Manila para sa District 3, 4, 5, and 6. Mayroon kaming 21 personnel at 15 dito ay mga parole and probation officers. Ngayon naman, ating tawagin at bigyan ng pinakamainit na pagbati si Lungsod Pangulo ng Maynila, ang kagalang-galang Mayor Francisco Isko Moreno Domobreso. Maraming salamat sa ating mga parole officer. Magandang umaga. Pasensya na kayo, hindi ako masyadong maglalagay ng parole ngayong Pasko. Kaya, naman na tayo, repetitive muna. Pero pa rin tayo. Pagka sa mga bata, baka malito kayo. Iba yung parole officer sa parole sa Pasko. But anyway, I would like to greet our beloved Vice Mayor Chief. Isihan natin na naririto at ang bagong miyembro ng PCO ng Maynila representing 896 barangay chairman, our legal president, Eric Tato, sampu ng mga director, vice president at opisyalis ng liga ng barangay ng Maynila. Ating mga atleta na naririto ngayon, mga batang Maynila. Sama na kanilang magulang, mga batang Maynila ito, sama na kanilang mga coach, ay nagbigay dangan sa ating lungsod. As you all know, sabi mga parole officer, last year, sumali rin ng Maynila 2024. Ang nakuha ang medalya isa. And we are number 84 ranking. Sad to say. But through the leadership of Director Leili Barmelisa, kasama niya, mga magulang ng mga batang nandito na sumuporta sa kanilang anak, mga coach at atleta, ang Maynila ay nagkamit ng 43 gold medals. That's 4,200% of growth. From number 84, we are now number 5. Special mention ko lang sila Patricia May Santos, 6 gold
nakaluli si Michael Phelps. May 6 gold medal na, may 1 silver pa, record breaker pa ng 50 meters. Si Blon Montera, Joby Rosario, 6 gold. Maria Lynette Libranda, 3 gold. Lahat dito ay mga medalya ng silver, bronze, and gold. Congratulations. Mga bata, gusto niyo ba mag-vlog? Kaya nag-gold eh. Kaya nag-gold eh. Dahil, gusto niyo bang ipasyal niyo yung parents niyo? Gusto niyo bang i-treat yung coach niyo? Lahat kayo tatanggap ng 10,000 pesos. 10,000 pesos sa gold, then 5,000 pesos sa silver, 5,000 pesos sa bronze. Palingin nyo, pasensya na kayo, kakaunti lang yan. Gusto ko lang kahit pa paano meron na kayo maiuwi. When you treat yourself, after all those hard work, hard practice, and so on and so forth. Sa aking mga kapwa-empleyado, palakpakan natin ang ating next year, kaya nyo ba mag-number 1? Kaya? Agad, nagawa nyo nga yung parang imposible. From number 84 to number 5. Just imagine. Tingin ko, hindi imposible na mabalik sa number 1 ang Maynila. Through the guidelines of your parents and your coach, and with your dedication, tingin ko, next year, madadali natin. There is always room for improvement. And to top it on, importante na makauwi kayong ligtas at malusog. So, mag-iingat kayo. Ha? I love you. Tulungan ako ni Vice Mayor. Kasi may hinihintay yung mga empleyado. Alam nyo, sa mga nanay ng batang ito, sa ating mga kasama sa national government, DJMP, Parole Officer, PNP, and so on and so forth. Halos isang linggo kong sinisilihan ng puwet. Kinakabahan ako dahil siyempre kalagitnaan na ng Nobyembre, Disyembre, alam naman natin na may inaasahan ang mga empleyado. Ang problema, a week ago, ang layo pa ng pangarap natin para makamit yung marapat lamang sa ating mga empleyado ng puso. Kaya kabadong-kabado ko. Buti nga nakapagpasweldo ng Biyernes.
But be that as it may, as I have always said, God will provide. Do your best, and God will take care of all the rest. Kasi kami mga batang atleta na ito, pinalingan nila. Napagtagumpay. With all the hardship, physical hardship na kinaharap natin, nais ko lang pasalamatan yung effort ng ating mga empleyado sa City Treasurer's Office. Sila Paul, sa City Assessor, sila Atty. Grace, sa Business Permit, si Director Levy, sa ating City Administrator, na si Wally Quintos. At iba-iba kang ahensya na nagsikap mapunan yung ating obligasyon. Now, salamat naman sa Diyos dahil sa effort ng ating mga empleyado, at maraming salamat sa Manila's taxpayer na tumugon sa ating panawagan. Magandang umaga sa ating mga empleyado ng lungsod ng Maynila, partikular na yung mga regular at permanent. Today is November 17. This morning, na-achieve natin yung ating obligasyon, and that's why I ordered the Attorney Paul Vega of our City Treasurer's Office to release this afternoon 317,014,291 pesos .84. 317 million pesos worth of year-end bonus. At hindi lang bonus, nagawa natin ang parang kasama pang cash gift. So sa ating mga empleyado, mamayang mananghali, tingnan nyo na ang ATM ninyo. Ngayon, kung hindi pa kayo settled with your ATM because some of you are bago, maaari na kayo magpunta sa cash division para kunin ang inyong cheque. Ready na po mamayang tanghali. Dahil ninyo, noong isang linggo, nalulungkot na ako. Parang bigay bonus sa mga empleyado. Dahil walang ano ako. But again, as we have committed ourselves, gawin natin lahat ang mga kaya natin, 10 ng ating mga department head na maging masino sa mga gastusin at maproteksyonan din bukod sa mga taga-Maynila ay yung ating mga empleyado na umaasa din sa kanilang sweldo. Kaya mga taga-senior, kakapi naman kayo. I'm happy for you, and marami pa akong kakaharapin na ilang gagastusan sa mga darating na linggo na obligasyon din natin sa ating mamamayan. But for now, salamat sa Diyos.
naitawid natin ang November 17. Ito naman na pakiusap ko sa inyo, ang taong bayan pupunta sa City Hall. Dalawang bagay lang yan. Pagbabayad ng buwis o may kakailanganin sa opisina natin. Kaya, hikayat ko kayo na lagi niyong papahalagahan ang mamamayang dumadako sa City Hall. Whether they are paying their taxes or may mga pangakailangan sila, please create extra staff para na sa ganoon maibsan, masolusyonan yung kinakaharap nilang problema kapag pumunta sila sa Manila City. For now, at least nakaraos tayo sa ating mga atleta. Nagkakasunod-sunod na muli ilang awards ang tinanggap natin last week. PhilHealth, DOH, MSW. Muli na naman kinikilala ang lungsod ng Maynila. Muli na naman kinikilala tayo bilang sa Batang Maynila. And I always wanted you to be proud of that. We as Batang Maynila. So, good luck sa ating mga trabaho. Mga bata, walang sopa. Walang pasok. Pero ano kayo? Online. Mag-online kayo. Online kayo mamaya. Online kayo bukas. Sa inyo, mga kapwa ko empleyado, mag-iingat kayo. Lagi tayong ngingiti. Kahit na maraming problema. May awa ang Diyos. Mga karaos din tayo. Another week for us, another challenging week for us. Hopefully, makaraos tayo ng maayos hanggang sa matapos sa December 31, 2025. And hopefully, there will be brighter days for us, each and every one of us, the people and the government for 2026. Magandang umaga at pagpalain nawa. Manila!